Magandang hapon, nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Una nang iniulat na nagtungo na ang 11 House Prosecutors sa bisinidad ng Senado para sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matapos na matanggap ng mga senador ang articles of impeachment noong nakarang linggo, inaasahan na babasahin ng prosecution panel ang articles of impeachment sa Senado para mailatag ang mga magiging batayan sa isasagawang paglilitis. Sa panayam ng PTV kay Manila 3rd District Representative Joel Chua kahapon, kinumpirma niya na may mga private prosecutors sa impeachment trial pero hindi pa maaaring isiwalat ang kanilang mga pangalan. Bibigyan ng 10 araw si VP Sara para magsumite ng verified answer sa summon mula sa Senate Impeachment Court, habang 5 araw naman sa prosecution panel para sumagot. Samantala, kumuha naman tungkol sa impeachment kay RR Tobise. RR? Rod, nakatutok ngayon ang Senado sa dalawang malaking usapin. Una na dyan, ang posibleng pagpapalit sa liderato ng Senado. Pangalawa, ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa mga kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, kung may mga senador na nais magpasa o magtulak ng pagbabago sa liderato ng Senado, ngayong araw ito muna ang bibigyang prioridad bago ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Nilinaw ni Cayetano na hindi pa nagkakaroon ng formal na desisyon ang mga senador tungkol sa ilang mahalagang usapin, kabilang na ang usapin sa suspension order laban kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Anya, marami pang legal na hakbang ang kailangang daanan bago ito maipatupad. Samantala, kinumpirma na ni Cayetano ang pagbibitiw sa pwesto ni Senate Secretary Mark Mendoza. Ang pumalit sa kanya ay si Jose Luis Montales, na una nang kinumpirma ni Mendoza na natanggap na ng kanyang tanggapan ang subpoena mula sa Office of the Ombudsman para sa CCTV footage. Gayon din ang suspension order laban kay Aplasca. Sa gitna ng lahat ng ito, naninindigan naman si Cayetano na kung mapapalitan man siya bilang Senate President, hindi raw natibag ang Senado. Mensahe niya sa NBI, hindi nila natibag ang institusyon. Iginiit din ni Cayetano na ang Senado ang tinuturing niyang last line of defense pagdating sa patas na impeachment, budget, charter change at sa pagharap sa sino mang nais umanong sumira sa demokrasya. Dagdag pa niya, kung may dapat magbitiw sa pwesto, ito anya yung mga pumasok dito sa Senado at nagpaputok at hindi siya. Samantala, ilang miyembro ng minority bloc sa Senado ang nagsagawa ng pulong kanina sa opisina ni Senate Minority Leader Tito Soto. Kabilang na sina Senador Juan Miguel Zubiri, Bam Aquino, Francis Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Erwin Tulfo, Raffy Tulfo, Sherwin Gatchalian at si Senador Lito Lapid. Rod, kapansin-pansin na hindi lumitaw dito si Senador Bato de la Rosa. No? Sa ngayon, patuloy pa rin na inaabangan kung matutuloy ba yung tangkang pagbabago sa liderato ng Senado. Pero kani-kanina lang nagkaroon nga ng manifestation ang mga senador na sina Zubiri at si Ejercito para maging miyembro ng minority bloc. Sa mga oras na ito, nananatiling Senate President pa rin si Alan Peter Cayetano. Ibig sabihin, merong 13 na senador ang miyembro ngayon ng majority, 11 naman ang sa minority. Na-refer na rin sa Senate Committee on Rules and Articles of Impeachment ni Senador Joel Villanueva ang Articles of Impeachment sa Impeachment Court. Rod? Maraming salamat, RR Tobise. Samantala, alamin natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, dulo ka mga indigenous peoples kun IP nga biktima og testigo sa kaso nga rape o attempted murder ang nakadawat og legal o pinansyal nga tabang gikan sa Ministry of Indigenous Peoples Affairs kun MIPA. Gikan among tabang sa Special Public Assistance and Legal Aid Division ubos sa Indigenous Peoples Victims Assistance Program. Di nakadawat og tig 20,000 pesos ang matag benepisyaryo aron nga magamit sa transportasyon ug uban pang galastuhon panahon sa pagtambong sa mga court hearings. Sumala sa MIPA tumong sa programa nga masiguro nga dili mahadlok o muundang ang mga biktima sa pagpangita og hustisya tungod sa kapobrehon, kahadlok ug kakulangan sa legal nga suporta. Pinaagi sa mong inisyatiba gipalig-on sa MIPA ang ilang mandato sa paghatag og inklusibo ug angay nga mga serbisyong legal alang sa mga indigenous peoples.
Nahatagan ang fuel assistance cards ang kapin 500 ka mga mananagat sa Davao del Norte ug Davao Oriental gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR 11. Gipanghatag kini dungaan sa gipahigayong Know Your Client kon KYC Caravan hilom sa ilang fuel assistance Fisher Folk Project. Ana sa 309 ka mga mananagat gikan sa Panabo City ug Tagum City. Sa Davao del Norte ang nakadawat og tig 3,000 pesos nga fuel assistance card isip suporta sa ilang panginabuhian ug aron nga makatabang sa pagpagaan sa gasto tungod sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Samtang anasab sa 206 ka benepisyaryo gikan sa Mati City sa Davao Oriental ang nakadawat sab og fuel cards natong Mayo 12 ning tuiga. Mapasalamaton sab ang mga mananagat sa hinabang nga ilang nadawat. Umo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media accounts sa @PTVPH. Ako si Rod Gagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.